Taurus! Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General weekly tarot reading to, so I hope na makuha mo yung energy na para sa'yo talaga. Okay. First card natin is reverse na 3, no love. Bakit ganon? Taurus, tingnan ko kung ano pang pwedeng mensahe. Okay. Flying. Strangers. Okay, reverse din to. Sabi ko na eh, diba? 10 blessings. Okay, Taurus, tingnan mo yung parahan mo dito. Yung cards mo. Dalawa yung reverse, dalawa yung upright. Kung makikita mo dito, posibleng sa relasyon to eh. Diba? So, pwedeng may pagkakataon sa linggong ito na hindi kayo magkaunawaan ng iyong karelasyon, or pwedeng may mga times or pagkakataon na mag-away kayo or hindi kayo magkasundo. Okay? So, siguro may mga imbalances, pwedeng pagod yung karelasyon mo or kung ano pa man. Nakikita ko sa'yo dito na yun yung pwedeng maging sagabal sa iyo ngayong linggong ito. So, yung relationship mo dito is hindi siya masyadong solid, diba? So, kung makikita mo dito, reverse siyang dalawa. So, pwedeng dahil sa financial or dahil sa pera or pwedeng pangangailangan, yun yung maging dahilan ng pag-aaway. So, comment down below if you resonated. So, yun. 34/7 and flying. Taurus, nakikita natin na posibleng sa ibang tao. Pwedeng kung magta-travel ka ngayon or pwedeng kung may pupuntahan ka, balanse yung makukuha mo na energy. So, ibig sabihin, makakatanggap ka ng tulong galing sa hindi mo kakilala. And at the same time, ikaw din, makakatulong ka sa mga taong hindi mo kakilala. Parang ganun yung energy niya. And dito naman is flying. Siguro, nakikita ko sa'yo dito na may marirealize ka ngayon, lalo na sa relationship na hindi masyadong nag-work na relationship. Siguro, marirealize mo ngayon na pagod ka na. So, siguro for several months or several years, masyadong mong parang tinitake for granted yung emotion mo na parang okay lang, masaktan ako, okay lang, ako yung nagpapaubaya. Pero ngayon, parang ngayong linggo, medyo marirealize mo na kailangan ko na palang unahin ang sarili ko, parang gano'n. So, yun yung pwedeng maisip mo sa ngayon. So, Mystic Healer, healing energy flows through you. So, meron ditong mga emotional baggages ka na siguro ibababa mo na lang, parang ganon. So, if marami kang mga kinikimkim na galit or pwedeng kinikimkim na sama ng loob, sinasabi ng barahan na you are a mystic healer. Lahat ng hindi balanse sa buhay mo ay pwede mong maibalanse. Kasi pwedeng ikaw yung maging source ng healing energy, or ikaw mismo yung makakagaling sa either relationship or money or kung ano pa man siya na kailangan ng healing sa buhay mo. Or pwedeng if ever man may problema ka sa relationship mo or sa family mo, ibang tao yung pwedeng mapagkukunan mo ng healing. Or parang may ibang tao na hindi mo kilala, sila yung pwedeng makapagbigay sa'yo ng peace and harmony, comfort, parang ganun. So, yun. Okay, dito din, naku. Okay, tingnan mo. Okay, so nakikita ko rin sa'yo dito na mayroong The Holy King siya. Itong The Holy King na to is para siyang King of Wands. Sobra kang abala. So, wala kang panahon sa drama. Parang ganon. So, kung may mga karelasyon kayo, pamilya na masyadong mahilig sa drama, masyadong mahilig sa away, ganito ganyan, tampuhan, wala kang oras doon sa linggong ito kasi napakaabala mo eh. Busy ka sa kung anong ginagawa mo.
Okay? Meron dito the Lady and the Lord. Pwedeng may mga past issue kayo ng like ex mo, or pwedeng yung mga naging karelasyon mo for the past few years na magkakaroon kayo ng clarity. So, ibig sabihin yan, may mga magbabalikan, may makikipagbalikan, may maghihiwalay, parang ganyan ganito, and may posibleng ikakasal or posibleng magpaplano ng kasal, or pwedeng magpaplano ng mag-cool off muna or maghiwalay muna sila. Okay? Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng intuition mo. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng puso mo para hindi ka magsisi sa bandang huli sa mga desisyon mo na gustong gawin sa ngayon. Kasi may iba sa inyo, oh. At ang wild hand na to, tower to eh. Parang dito siya, sa reverse na to, na parang hindi mo na masyadong na-appreciate yung dating nagbibigay sa'yo ng saya, hindi na masaya sa ngayon. So, feeling mo, hindi na siya masigla. Hindi na siya masyadong active, or ano ba yung pwede natin sabihin dyan? Yung dating sweet, naging sour, 'di ba? And dito naman, may iba sa inyo na gusto na ng freedom eh. Talagang sawang-sawa na sila sa pakikipagrelasyon dito sa taong to kasi sobrang abusive siguro, or sobrang masama yung ugali, or hindi na talaga sila masaya. And siguro marirealize niya na hindi siya yung tamang individual para sa kanya. Di ko alam ba't love life yung lumabas dito, guys. Okay, so for buwans, ang nakikita ko sa'yo dito, since may stranger tayo dito, na yun, posibleng makatagpo ka sa linggong ito ng taong hindi mo kakilala. And yun, di ba, parang milagro siya na, parang yung taong yun na hindi mo kakilala, na-encounter mo lang siya sa isang supermarket, sa simbahan, or kung saan pa man. And bigla kang, parang feeling mo matagal na kayong magkakilala. Diba? Feeling nyo, sobrang tagal nyo nang magkakilala. And then yun, dun magsisimula yung relationship na pwedeng mauwi sa kasal, sa pagkakaroon ng anak, and then sa pagkakaroon ng sariling pamilya. So, yun, itong Ace of Cups na to, parang nakikita ko sa'yo na makakakuha ka ng suporta, excitement, galing sa mga taong hindi mo naman kilala. Parang ganun. So, mga first meeting lang, mga accidental meetings, parang ganun. Doon ka makakakuha ng comfort. Doon ka din makakakuha ng kilig. And nakikita ko sa'yo dito, doon mailalagay yung focus mo. Okay? So, yun. Kung in a relationship ka sa ngayon, ako, like may asawa ka, yun, it's either temptation ito, na pwedeng dumating sa'yo na matitempt ka na magkagusto sa iba. And pwedeng hindi mo sinasadya ito, or talagang hindi ka na masaya sa kasalukuyan mong relationship na nahanap mo yung freedom, yung comfort sa ibang tao. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!